Now we have parallel axis theorem. Sa book natin, available na yung mga inertia along sa centroidal axis natin. For example, itong rectangle natin dito, no, yung centroid niya is dito sa gitna. So yung mga formula along sa centroidal axis natin, available na sa table. So yan yung isusulat nyo sa index. Ngayon, if kung i-ask sa problem na what is the inertia dito sa base natin, or somewhere dito sa taas, or somewhere along dito, ano yung gagawin natin? Diyan papasok si parallel axis theorem. No? Ano ba to si parallel axis theorem? Parallel axis theorem, sabi niya, itong moment of inertia natin along the centroid, sabihin natin ay x prime, no? Yan yung available natin sa index. Ito daw, kung gusto mong kunin, sabihin natin, gusto kong kunin yung moment of inertia along this axis, no? So ano yung IAA prime ko? No, kasi ang axis na to is AA prime, no? So sabi ni parallel axis theorem, yung formula daw para makuha yung inertia along sa gusto nating hanapan ng inertia natin along this axis is just equal to yung inertia sa centroidal axis natin plus the area ng object natin times d squared. Ano ba itong d? Yung d natin is the distance from the centroid papunta sa axis na gusto nating evaluate. So ito yung d natin dito. So somehow, substitution lang to, no? Itong formula natin dito, available sa mga index card or sa book natin. Yung A natin dito is just the area of this one, and yung D natin dito is just the distance from the centroid papunta sa axis na gusto nating hanapan ng inertia. So ayan lang, no? So let's try to apply it sa problem, no? So ito pala din, no? So somehow, sa realistic na mga application natin, yung inertia natin is mostly yung application niya sa mga I-beam, sa mga L, no? So lahat ng ito is available sa likod ng book natin, no? Hindi na. So it's either ako yung mag-provide ng table nito, no? Kung may lalabas na mga I-beams. So ito siya isa sa INS 164 na lang, no? Yes. Now, what if we have an area na, for example, ito yung shape. So, ano yung gagawin natin dito? So, yung gagawin lang natin dito is, yung I natin, pwede nating i-minus-minus. No? So, yung I na makukuha natin sa rectangle, minusan natin ang I na makukuha natin sa semicircle. Kasi yung semicircle naman natin is dapat i-minus natin sa area. So, basically, this problem is application ng mga ganito. No? So, gawin natin to. So, meron kayong mga cellphone, may PDF kayo sa book, sa phones nyo, para magamit yung table ba? So, ano yung hinahanap dito sa problem? We have, determine the moment of inertia of a shaded area with respect to the x-axis. So, yung hinahanap niya dito is, ano daw yung IX natin with respect sa x-axis. So, pangalanan natin yung IX. So, meron tayong dalawa dito, no? Rectangle minus semicircle. Now, sa book, yung available natin na IX, this is X prime. Ayan, yun na lang. Follow tayo sa book para hindi tayo ma-confuse. Okay? Yung gusto nating hanapin is itong IX ng combination na ng ito. Okay? So, paano natin ito makukuha? So, sa book natin, we have for rectangle and semicircle. So, sa book natin, this one here is given. This is IX prime. And then dito is IX. No? Sabihin natin, lagyan na lang natin ng rectangle. No? Dito rectangle. How about sa semicircle, ano yung available niya? So yung available niya dito is ito lang. No? This is IX diretso. Yung gusto niyang malaman is ito. Now ano pa yung parallel axis theorem natin? Yung path natin? Diba yung path natin is yung gusto nating IX is just equal sa IX sa centroid plus AD squared. No? So since dalawa meron tayo dito, we have for the circle and for the rectangle, we have our IX is just equal to IX sa rectangle minus IX sa circle. Now ano naman yung IX sa rectangle? Given yan sa book natin. So ano yung nasa book natin? IX
na nasa base. Makikita nyo, that is 1/3 BH cubed. Now, how about IX sa semicircle? So, yung gusto niya is, itong axis na to, this is IX sa semicircle. Yung available sa book is, yung nandito lang sa taas. No? This is the IX ng semicircle. Kaso, yung formula natin sa ito, we have, this is equal to IC sa semicircle plus AD squared. Yung gusto niya is ito. Saan ba ito makikita? This one here is nanditong sa centroid natin. Ito yung IX sa centroid ng semicircle. No? So ano yung gagawin natin dito? So, ito siya, ilipat natin dito sa centroid. Paglipat natin dito sa centroid, nakuha na natin si IXC ng semicircle. After natin makuha nito, plusan tayo natin ng AD squared. No? So maraming step. Hindi pwede na diretso ka na from here plus AD squared, makukuha mo na to. Hindi. Yung formula ng parallel axis theorem natin is always start sa centroid. No? Hindi to arbitrary na kahit saan lang na axis. Ito siya na axis is yung centroidal axis natin. Yung given sa book na semicircle is hindi yan centroidal axis. Yung centroidal axis ng semicircle is nandito. So ito siya, ilipat muna natin dito. After natin makuha yung centroidal axis, plusan na dahil natin ng AD squared. No? So, sige. So ito, nakuha na natin to, no? This one. Check na to. Semicircle. Sige, kunin muna natin to kasi ito yung ililipat natin, no? So we have IX ng semicircle. Ano yung formula natin sa book? We have 1/8. 1/8, no? We have 1/8 pi r to the 4. So we have IX, ayan, from parallel axis theorem pa rin, no? Parallel axis theorem. IX ng semicircle is just equal to IX ng from the centroidal axis ng semicircle plus AD squared. No? So we have here, di ba ito yung kailangan natin para makuha natin yung IX ng semicircle. We need to know this one, then plus AD squared. So paano natin makukuha to? So from parallel axis theorem, we have this formula. Ito given sa book, ito siya is, pwede natin masolve. So makukuha na natin to. No? So we have IXC semicircle is just equal to IX sa semicircle minus is transpose natin sa kabila. We have AD squared. So ito siya, ano yung formula natin from the book? We have this one, 1/8 pi r to the 4. Minus, ano naman yung area ng circle? Semicircle, which is pi r squared over 2. Ano naman yung D? Ano ulit yung D? Distance. Anong distance yan? Now take note, no? This axis and this axis, yung distance ng dalawang axis. No? Since ito yung path natin or parallel axis theorem, in-apply natin sa ito dito. So yung D natin somehow is ito pa. No? So ayan. So ano yung distance na to? Memorize niyo pa to? O sa centroid. Centroid ng semicircle. 4 pi over 3. Ay, 4 naman guys sa book, no? So ito siya, the distance nito is 4 pi over 3r. So substitute natin dito ay 4r over 3 pi. 4r over 3 pi. Tama ba? 4r over 3 pi. So 4r over 3 pi squared. So this one here, we have 1/8 pi r to the 4. We have here, pila ni siya? 4, 16. 16 divided by 2 is 8/9. Then we have, cancel yung pi. Ay hindi, may pi pa sa baba. No? Then r to the power of 4. Even tayo, no? Substitute daw. Pwede pa, no? Pasolve lang to. Substitute lang ng 90. We have 1/8 pi times 90 to the 4 minus
8 over 9 pi 90 to the 4. Pila ni siya? Pila? 7 million or 7.2 na lang, no? 7.2 times 10 to the 6 times 10 to the 6 kasi naka-mm, no? This is mm to the 4, no? Yung unit pala ng ng moment of inertia natin is to the power of 4. So we have this one. So na-solve na natin, substitute natin dito, no? So this one here is equal to 7.2 times 10 to the 6, no? Plus, ano yung area natin ulit? Area natin ulit is pi times, yung r natin is 90, no? So 90 squared divided by 2. And then yung d natin, ano naman yung d natin dito? Now take note, the d is the distance between the two axes na in-evaluate natin or in-applyan natin ang path. No? So ano yung mga axis na to? This axis and sa centroidal axis natin. Ano tong axis na to? Itong base. Yung centroidal natin is ito. So ano yung panibagong d natin? Itong distance na to. No? Klaro? So yan na yung bagong d. So ano yung d na yan? Ano yung value niya? That is 120 minus yung nakuha nating d kanina, which is this one, 4r over 3 pi. So sulat lang natin, no? 120 minus the 4r over 3 pi. Ano yung r natin? 90. No? So, i-squared natin to. Pwede pa solve? Pila ni? Pakalkyo. We have 92.3 times 10 to the 6 mm to the 4. This is our semicircle. So, hindi pa tayo nag-e-end dyan. No? Nakuha na ba natin to? Ito